Matapos ideklara ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan, pinaghahanda naman ngayon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang posibleng pagbaha sa ilang lugar. Nagsasanay na rin ang mga rescue team para sa pagsagip sa mga kababayan nating maiipit sa pagbaha, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at iba pang daluyan ng tubig. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia Rapi, nagsasagawa nga ng pagsasanay ang Eastern Police District, partikular yung kanilang search and rescue units. Coordinate nga ito sa kanilang paghahanda ngayong pumasok ng tag-ulan at sa inaasahang mga pagbaha. Sa susunod na magkakaroon ng mga sakuna, ang gagamitin ng rescue team sa halip ng mga rubber boats ay drum boats na gawa sa pinagkabit-kabit na steel drums. Mas mura raw ito kaysa sa commercial rubber boats at mas matibay dahil hindi raw ito madaling mabutas. Kaya rin ito ang may 27 na tao na sakay kumpara sa 12 capacity ng isang regular na rubber boats. Kanina nga PRP ay sumakay ang 27 pulis sa kanilang rescue boat at nakaya naman ang kanilang load. Ayon kay Chief Superintendent Miguel Laurel ng EPD, sa ganitong paraan ay mas marami silang mare-rescue. Katuwang din ng EPD ang Special Action Force para bigyan sila ng karagdagang training sa search and rescue operation. Isa na nga rito ang drill kaugnay sa tinatawag na river crossing. Nilatagan ng lubid ang isang kunwari ay bahay. Kung malakas daw ang current, hindi makakatawid ang rubber boat at mas ligtas pa na mag-anchor na lamang ng lubid mula sa bahay patungo nga sa isang mas ligtas sa lugar. Ang rescuer at ang ini-rescue ay sa lubid na kakapit tungo sa ligtas na lugar. Sa mga sanaling ito, PRP ay nagpapatuloy pa nga yung training na yan ng EPD at ng Special Action Force at balak nila ipagpatuloy pa yung iba't ibang training, hindi lamang sa buong EPD kundi sa iba't ibang mga istasyon ng EPD upang lahat ng mga pulis ay maging handa sa anumang kaganapan ngayong panahon ng tag-ulan. Balik sa iyo, Rapi. Ian, may impormasyon ba tayo kung itong mga rescue personnel ay ipe-preposition sa mga lugar na laging binabaha para naman makaresponde kaagad sila? Yes, Rapi, sinabi nga sa atin ni General Laurel na yung kanilang mga rescue units, bukod nga sa EPD, may mga nakapost na sa bawat istasyon. So hindi lang sa EPD nagkakaroon ng training, may mga training din ang bawat istasyon nila sa bawat locality na sakop ng Eastern Police District, sa Pasig, sa Marikina, sa Mandaluyong at sa iba-iba pang mga lugar. Dahil ang pinaka-importante ka, Rapi, maaga sila makaresponde kung magkaroon ng mga pagbaha, Rapi. Iyan, napansin ko lang, ito yung mga water lilies na nandyan sa likuran mo. Ewan ko lang kung meron kong impormasyon, pero tatanggalin ba yung mga yan? Kasi we understand, nagiging sagabal din kapag nagkakaroon ng rescue operation dahil mas nagiging mapanganib sa mga rescuers at sa mga biktima kapag napailalim sa mga ganyang mga bagay, sa mga water lily iyan. Rapi, sa ngayon kasi hindi na ito yung Napindan River na pinag-trainingan nila kanina, pero itong isang ilog na to talaga namang floodway yata yung tawag nila rito at marami nga itong mga water lilies, pero Rapi, kanina dun sa training nila ang naka-apekto talaga ng labis yung mga plastic sa ilog. So pinapayuhan nga natin yung mga kapuso natin, sana mag-refrain na sila sa pagtatapon nga ng mga plastic dahil yung mga motor nitong mga rubber boats nahihirapan minsan na umikot dahil nga dito sa mga plastic sa ating mga waterways. Pero itong mga water lily dito, Rapi, isasuggest din natin sa EPD malamang magkaroon din sila ng programa kasama ng iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno para nga matanggal at maging mas mabilis din yung pagdaloy ng tubig sa mga waterways. Isasuggest natin ang nabanggit mo na yan, Rapi. Maraming salamat, Ian Cruz.